Ngayon, paano naman po kung ang available supply natin sa planta ay 220 volts? Ano pong klase ng connection ang gagawin natin o gagamitin po natin para sa 220 volts with 12 leach out 3-phase motor? Paano naman kung ang supply voltage na available sa planta ay 380 volts? Bilang electrician, anong klase ng connection ang gagamitin mo? Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay about 12 lead 3-phase motor diagram. At ito po ay requested ng ating mga kaibigang electrician na magkaroon tayo ng isang video tutorial patungkol sa 12 leads out 3-phase induction motor. Kaya sa video natin ito ngayon ay malalaman po natin ang mga posibleng koneksyon na pwede nating gawin sa 12 lead 3-phase motor. At sa video natin ito ay maunawaan din po natin kung ano ba ang mga dapat isupply sa ganitong klase ng koneksyon nang upang sa gayon ay hindi masira o masunog ang winding nito. So huwag na po nating pagtagalin, umpisahan na po natin. Let's go! So basically, we have two classes of 3-phase induction motor. Number 1 is Y or star connection and number 2 is delta connection. Mayroon po akong ginawa dito na diagram ng 12 lead 3-phase delta connected motor. At bali ito po yung diagram natin ng 12 leads out 3-phase motor with 440 volts supply voltage. So ito po yung mga leads na makikita po natin sa termination box ng 3-phase induction motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leads. At ang method po na gagamitin natin sa pagmamarka ng mga leads nito ay spiral method, clockwise rotation. So sa pagmamarka po ng mga leads nito, dapat ay unahin natin ang beginning winding. And then isunod po natin yung ending winding ng bawat phase winding nitong induction motor. So dito po sa phase A, ito yung beginning winding. So bali ito yung T1. At ito naman po sa phase B, ang beginning winding ay ito ang T2. And then dito sa phase C, ang beginning winding ito ay ito po ang T3. Then isunod po natin yung ending winding nitong T1. So ito yung ending winding, ito po ay T4. And then ito naman ay T5 at ito po ay T6. At ito naman po ay T7. Then T8, T9, T10, T11, and T12. At base po sa table of connection na ginawa ko po rito, ang connection leads or ang combination leads para sa tamang connection nitong delta 3-phase motor with 12 leads out, ang combination leads para sa line 1 ay T1 and T12. So bali ito po yung line 1 natin, ito naman yung T1 at ito naman po yung T12. So connected ito dito sa line 1. At ito naman pong line 2, ang combination leads ay T2 and T10. So ito yung line 2 natin, ito yung T2 at ito yung T10. Connected ito dito sa line 2. And then ito pong line 3, ang combination leads ay T3 and T11. So ito yung line 3 natin, T3 and T11. Connected ito dito sa line 3. And then yun pong magkakakonektang leads or tie together ay T4 and T7. So ito yung T4 and T7 natin. Iko-connect lang po natin yan sa termination box with bus power link. And then ito naman yung T5 and T8. So ito yung T5 and T8 and T6 and T9. So ito po yung T6 and T9. So bali ito po ang standard diagram at tamang connection nitong mga leads para dito sa 12 lead 3-phase delta connected motor with 440 volts supply. Ngayon,
Paano naman po kung ang available supply natin sa planta ay 220 volts at ang 3-phase motor na pagaganahin natin ay 12 leads? Ano pong klase ng connection ang gagawin natin o gagamitin po natin para sa 220 volts with 12 leads out 3-phase motor? So sa ganitong sitwasyon po na mayroon tayong 220 volts available supply sa planta, ay dapat alam po natin kung anong connection ang gagamitin po natin o gagawin natin. Okay po, so mayroon po akong ginawa dito na diagram, isang klase ng diagram, at ang diagram connection po na ito ay double delta. So dito po sa double delta connected motor ay nakaparallel itong mga leads na ito. At base po rito sa table of connection itong delta-delta, ang nakakonektang leads dito sa line 1 ay T1, T6, T7 and T12. Ito po yan sa diagram natin. Ito yung line 1, ang connected leads dito ay T1, T6, T7 and T12. Dito naman sa line 2, ang nakakonektang leads ay T2, T4, T8 and T10. So ito yung line 2 natin. Connected ito rito sa T2, T4, T8 and T10. At dito sa line 3, ang nakakonektang leads dito ay T3, T5, T9, T11. So ito yung line 3 natin. Connected dito ang T3, T5, T9 and T11. So ito pong mga leads na ito ay makikita po natin ito doon mismo sa termination box nitong 3-phase induction motor. Katulad po nitong drawing na ginawa ko rito. Ito po. So ito yung mga termination leads na dito natin ikokonekta sa termination box nitong 3-phase motor. At para maikonekta itong mga leads na ito ay gumagamit po tayo rito ng bus bar link. Mayroon na po tayong ginawang tutorial para dito. Actual demonstration po yon. Panoorin nyo po yung video tutorial na yon para magkaroon po kayo ng idea kung paano ito ikonekta with bus bar link. Okay po? So para po maikonekta natin ng tama itong mga leads na ito with bus bar link, ay ito pong diagram na ito at itong table of connection ang pagbabasihan natin. Kaya kung ano yung combination leads na narito sa table of connection, ay ganyan po ang gagawin natin dito sa termination box. Okay po? Ngayon, paano naman kung ang supply voltage na available sa planta ay 380 volts? Bilang electrician, anong klase ng connection ang gagamitin mo? So mayroon po akong ginawang diagram dito para sa 380 volts supply. At itong diagram na ito ay double Y or double star. Nakaparallel ang dalawang windings ng phase A, phase B, and phase C. At base po dito sa table of connection ay bukod na magkakonekta itong dalawang star point nitong Y. So magkakonekta itong T4, T5, and T6. Ito po yan sa isang diagram natin nitong Y. T4, T5, and T6, and they are connected together. At ito naman yung isang star point nitong Y, T10, T11, and T12, and they are tied together. At dito naman po sa line 1, ang nakakonekta rito na leads ay T1 and T7. Ito yung line 1 natin. Ito naman ang T1 and T7 connected dito sa line 1. Then dito sa line 2, ang nakakonektang leads ay T2 and T8. Ito ang line 2. Connected dito ang T2 at T8. Dito sa line 3, ang nakakonektang leads dito ay T3 and T9. So ito po yung line 3 natin. Ito yung T3 connected dito sa line 3 at itong T9. Okay po. So ito pong mga connection or diagram na ito ay may apply natin sa ating trabaho, lalo na po sa industrial plant. Na-encounter ko itong 12 leads out na ito ng 3-phase motor nung ako ay nagtrabaho sa batching plant dito sa may Riyadh. Gamit na gamit po ang ganitong klase ng connection. Kaya kung ako bilang electrician ay pagtsatsagaan ko po ito na kopyahin at iguhit sa isang notebook at palagi ko itong papraktisin na i-diagram. Para once na ma-encounter ko ay alam na alam ko na po kung ano ang dapat na gawin. Okay po, so
Yan po ang tutorial natin ngayon. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po upang manatiling alive itong ating channel. Paki-share na rin po ito sa iba. Salamat po. At mabuhay po tayong mga Pilipino.